Tubig, isa sa mga mahalagang bagay sa mundo. Para sa mga tao, pangangailangan ito upang mapatid ang uhaw at mapanatili ang buhay. Ito rin ang ginagamit natin upang mapanatili ang kalinisan ng ating katawan at paligid. Matagal nang pinaniniwalaan na ang buhay ay nagmula sa lupa, mapasiyensya man o mitolohiya. Kaya naman para sa mga Katoliko may kasabihang alalahanin mo na ikay sa abo at sa abo ikaw ay babalik. Ngunit sinasabi rin ng ibang teorya na ang buhay ay maaaring nagmula sa tubig, lalo pat isa ito mahalagang kasangkapan ng buhay. Ang Pilipinas bilang isang arkipelago ay mayaman sa tubig at dahil dito, malaki ang koneksyon ng tubig at kalinisan sa mga Pilipino. Ngunit gayon pa man, ang kasalukuyan at kasaysayan ng sistemang tubig at sanitasyon ng bansa ay isang masalimuot na kasaysayan at tila mukha na ng inikwalidad para sa bansa. Ang kasaysayan ng sistemang ito at ang koneksyon ng tubig at sanitasyon sa kultura at lipunang Filipino ang ating tutuklasin dito sa episode na ito. Ako si Ian Nasam at ito ang Agos. Malalim ang koneksyon ng mga Pilipino sa tubig. Pinaniniwalaang ang lahi natin ay nagmula sa mga mandaragat na naglakbay mula sa karagatan sakay-sakay ng mga bangkang tinatawag na balangay. Pami-pamilya ang sakay nito at dito rin nagmula ang konsepto ng barangay. Dagdag pa, bilang isang arkipelago, sagana ang bansa sa tubig at yamang tubig. Kaya naman ang mga naunang sibilisasyon sa bansa ay nakasentro o nakahilera ang pamumuhay sa mga anyong tubig gaya ng ilog o dagat. Halimbawa nito ang pinagmula ng sibilisasyong Tagalog na nakasentro at nagmula sa Ilog Pasig. Dahil din dito, maraming lugar o mga etnolinguistikong grupo na ang pangalan ay may kinalaman sa tubig, gaya ng Tagalog na galing sa Taga-Ilog, Maranao na nangangahulugang tao ng lawa, Kapampangan o Tagapangpang at iba pa. Dahil sa kasaganahang ito, kitang-kita rin ang papel ng tubig sa kultura at mga gawing Pilipino. Ang pag-inom ng tubig, habang at pagkatapos kumain ay isang kaugaliang Pilipino na hindi ginagawa ng ibang mga lahi. Ang pagligo rin ng isa, higit pang beses araw-araw ay kaugalian din ng mga Pinoy lalo pat mainit o tropikal ang klima ng bansa. Dahil din sa kasaganahang ito sa tubig, inaasahan na sa lipunang Pilipino na manatiling malinis sa panlabas na anyo at maging sa panloob. Mahalaga ang kalinisan sa mga Pinoy, kaya nga madalas maligo, magsikilyo, at maglaba ang mga Pilipino. At kaya rin naman ang kabutihan ay kadalasang mailalarawan gamit ang mga salitang kalinisan at kadalisayan ng loob o buti. Dahil sa pagpapahalaga ng hiya at amor propyo ng mga Pilipino, sinisikap ng lahat na maging malinis at presentable, lalo na sa harap ng iba dahil nakahihiya ang karamihan. Kaya naman, mayaman sa mga salitang naglalarawan sa dumi at bako ang Pilipino gaya ng burara, dugyot, madumi, at ang mga salitang naglalarawan sa level ng body odor, kagaya ng nagsisimula sa putok, pupunta na ang heat, pupunta ng bakal. Pero bago pa bumako ang ating diskusyon, may problema. Ang kalinisan ay isa ng mukha ng inekwalidad sa bansa. Dahil sa kakulangan ng akses sa tubig at sanitasyon ng mga nasa laylayan, ang pagiging malinis at mabango ay tila para lamang sa mga nakaaangat sa lipunan. At ang pagtingin sa laylayan bilang marumi ay kitang-kita sa ating wika dahil may mga salita tayong gaya ng taong grasa at hampas lupa. Ngunit saan nga ba nag-ugat ang problemang ito? Dumako tayo sa kasaysayan ng sistema ng tubig at sanitasyon sa bansa. Gaya ng nabanggit, malapit sa mga anyong tubig ang mga prekolonyal na sibilisasyon, kaya ibig sabihin madali ang access sa tubig at sanitasyon noon. Hanggang sa dumating ang panahon ng kolonisasyon. Pagdating ng mga kolonisador, mga Kastila, itinayo nila ang Intramuros para masentralisa at malimitahan ang paglaganap ng kapangyarihan at yaman. Dahil dito ang progreso at kaayusan ay nanatili lamang sa Intramuros. Ang mga maayos sa padaluyan ng tubig at dumi ay matatagpuan lamang noon sa Intramuros habang nanatiling marumi at magulo ang mundo sa labas nito. Kaya naman, ang Ilog Pasig ay nanatiling madumi sa labas ng Intramuros. Pagdating naman ng mga Amerikano, nakita nila ang problema ng sitwasyon sa Maynila at ang epekto nito sa kalusugan. Kaya naman, ninais nilang solusyonan ito sa pamamagitan ng mga
ng pagpapatupad ng mga ordinansang nagbabawal gumawa ng mga gawain sa maruruming estero, pagbuo ng planta ng yelo bilang pagkukunan ng tubig, at pagpapakilala ng Phil system bilang sistema ng pagkolekta ng dumi. Ngunit na makamit ng bansa ang kalayaan at habang patuloy na lumalaki ang populasyon nito, hindi na naging sapat ang mga serbisyong ito. Nabuo ang National Water and Sewage Authority o NAWASA noong 1955 kasabay ng pagsasabatas ng Sanitary Engineering Act bilang pagtugon sa pangangailangan ng tubig at sanitasyon ng isang kakalaya lamang na bansa. Isaayos ito bilang Manila Water and Sewerage System noong 1971 hanggang sa naging Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na siyang namamahala na ngayon sa privatization ng water service sa Metro Manila at sa mga karatig na lalawigan. Noong 1973 naman na isabatas ang Provincial Water Utilities Act of 1973 na nag-udyok ng pagtatatag ng Local Water Utilities Authority o LWUA at water districts para serbisyuhan ang mga probinsya. Dala ito ng kawalan ng sentralisadong sistema ng paghahatid ng serbisyo ng tubig, kaya inaako ito ng mga LGU at water districts gamit ang pondo o pautang ng LWUA o ng mga pribadong korporasyon gaya ng Manila Water at Maynilad. Sa kasalukuyan, karamihan ng Pilipino ay sineserbisyuhan ng small-scale water operators na sinusundan naman ng mga water districts at private operators, habang ang natitirang porsyento naman ng mga Pilipino ay umaasa sa mga tubig balon, lawa at iba pa. Ibig sabihin, hindi ito dumadaan sa mga proseso na naglilinis at naggagamot sa mga tubig na ito. When her husband is not around, Aileen Dilao treks to the woods to fetch water. Through uneven paths and muddy slopes, she reaches the spring to fill up water containers, enough for a day's consumption. Pag nag-uuran dito sa amon, dili ako makasigurado sin o 100% pan tubig na kinukuhaan namon. Eileen's husband works as a farmhand, harvesting copra, a coconut byproduct. Like many other families in this rural village of Rizal in the town of Monreal in Masbate province, Eileen and her family have long accepted that the water is as limited as their daily wage. Gaya ng tubig, wala ring sentralisadong alkantarilya ang Pilipinas. Mula sa Phil system noong 1960s, Poso Negro na ang pinakalaganap na sistemang pansimitasyon. Ang Phil system ay isang sistema kung saan iniimbak muna ang mga dumi sa kabahayan gamit ang timba at may mga magkukolekta nito. Samantala, ang sistemang Poso Negro, may mga sementadong imbakan at agusan ng mga dumi ng tao sa ilalim ng mga kabahayan. Walang maayos na treatment para sa mga duming ng ipon at nilalabas sa mga Poso Negrong hindi konektado. Nakasalalay ang paglilinis nito sa natural na pagkabulok ng mga dumi o di kaya naman ay pagkuha ng serbisyo para linisin o sipsipin ito. Kaya naman minsan ay makakakita tayo ng mga poster sa mga poste na nagsasabing Poso Negro na sipsip na, bilang tanda na nalinis na ang Poso Negro ng lugar na iyon. Sa isang ideal na sistemang alkantarilya, kinokolekta ng isang institusyon ang wastewater gamit ang mga konektadong tubo o daluyan. Ngunit sa sistema ng bansa ngayon, kanya-kanya ang pagpapatayo at paglilinis ng mga Poso Negro na hindi rin naman konektado sa iisang sistema o institusyon. Ngunit ang napakahirap po kasi sa wastewater plants. Wastewater, kailangan makarating sa planta mula sa mga bahay-bahay. Kailangan natin ng mga tubo, mga sewer, tinatawag natin doon. Para mangyari yan, kailangan maglatag tayo ng tubo sa kalsada. Yun po ang napakahirap. Dahil kung lalatagan natin ang buong Metro Manila ng mabilisan, katakot-takot na traffic po ang aabutin natin yan. Higit pa, ang mga daluyan sa bansa, gaya ng mga kanal, ay madalas wala ring takip at nalalanghap ng mga tao na pwedeng magdulot ng mga problema sa kalusugan. Sa isang pasilidad na kumukolekta ng wastewater naman, hinihiwalay ang mga solidong dumi at ang mga naiwang tubig ay nililinis ng maigi gamit ang mga kemikal upang magamit muli. Sa tinatawag na preliminary treatment, unang dumadaan ang mga wastewater na nagmumula sa mga bahay-bahay. Dito hinihiwalay ang tubig mula sa mga humalong basura. Tsaka dadaan ang tubig sa secondary process kung saan isinasama ang wastewater sa mga microorganism na kakain ng dumi ng wastewater. Susunod ang sedimentation process. Ihiwalay naman ang mga sludge o mga namatay na microorganism.
Matapos ay i-disinfect ang tubig, kaya kapag ibinalik na sa body of water, mas malinis na ang tubig. Ngunit ang sistematikong proseso na ito ng pagkolekta, paglilinis at pag-recycle ng wastewater ay isang bagay na hindi gaanong laganap na napapatupad sa bansa. Higit pa, marami pa rin sa mga Pilipino ang walang access sa mga basic na pasilidad, pansanitasyon gaya ng kubeta, Poso Negro at iba pang pasilidad. Kaya naman, ang pagdumi nila ay kadalasang ginagawa nila sa lupa o sa tubig kung saan din sila kumukuha ng kanilang ginagamit araw-araw. When we get inside, I realize that they don't have a toilet or a bathroom. She tells me they urinate on the floor adjacent to where they sleep. Other toilet waste goes into a plastic bag that only gets collected when the garbage truck comes along every day. Gusto ko naman pong pakabit ng tubig kaso wala pong pera, pang down. Sila po kasi mekaniko yung trabaho ng asawa niya eh. Kaya po may tubig sila mo. Yung trabaho lang po kasi ng asawa ko, sidecar. Ayon sa water.planet.org, 39% ng mga Pilipino ang walang access sa maayos na pasilidad pansanitasyon gaya ng kubeta, Poso Negro at iba pang mga pasilidad, habang 53% naman ang walang access sa malinis at mapapagkatiwala ang pinagkukunan ng tubig. Ang kasalukuyang kalagayan ng mga taong walang access sa mga serbisyong ito ay hindi kailanman magiging makatao at nararapat lamang na agarang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ng isyong ito dahil habang patuloy na umiiral ang problemang ito, patuloy tayong magiging delikado sa mga pangaling dadala ng maruruming tubig. Naway kaya pang malinis ng tubig ang mga dumi ng ating lipunan nang sa gayon ng agos ng ating pag-unlad ay isang daan patungo sa isang malinis, malusog at makatarungang lipunan. Muli ako si Ian Nasam at ito ang Agos.